Kamusta na nga po mga master at sa ngayon ay ating ipagpapatuloy na gisahin ang manhwa series na pinamagatang Solo Max Newbie at ito nga po ang chapter 59 to 66 ng naturang manhwa series. Kaya't atin na nga pong kaagad umpisahan. Makikita nga natin kaagad na nagpahayag ng pagkadismaya etong binata sa aksyong isinagawa nitong si Teresa na ngayon nga ay nagmamatigas pa rin at pinagdidiinan na kumilos siya upang magbigay suporta kay Jinhyuk at batay sa kaniyang pagkilos ay napilitan na etong ating pangunahing karakter na magbago ng ilan sa kanyang inihandang plano. Makaraan noon ay napuna nitong si Teresa ang kakatuwang pagkilos nitong iba pang mga manlalaro hinggil sa mga bagay na kanilang nakapa mula sa kanilang mga bulsa. Maging etong si Teresa nga ay tinitingnan din kung anong item ang kanyang nakuha sa bulsa at kanyang napag-alaman na iyon pala ay isang flashlight. Kasunod nito ay kanyang tinanong etong si Jinhyuk kung ano naman ang napunta sa kaniya. Kaya't ipinakita nitong binata ang isang pirasong pluma na bagyang ikinadismaya nitong dalaga. Subalit binigyang diin naman nitong si Jinhyuk na iyon nga raw ay lubos na kapakipakinabang pagdating sa nasabing palapag. Ang isa nga sa mga manlalaro ay sinindihan ang kaniyang nakuhang item na lighter upang bagyang makakita sa madilim na bahagi ng naturang palapag. Maging eto ngang si Teresa ay gagawin na rin sana ang nasabing bagay gamit ang kanyang nakuhang flashlight. Subalit kaagad naman siyang pinigilan at pinahinto nitong si Jinhyuk sa pagkilos. Gayun din, pinagmamasdan ang iba pa nilang makasamahan mula sa di kalayuan. Ngunit ang magandang layunin nga sana nitong nasabing player ay nagbunsod lamang ng kapahamakan para sa kanila buhat ng ang iba pang mga tatawagin na lamang nating panatiko at tagasunod ng isang kulto ay agaran silang napansin at itinuturing pa nga na mga di umano'y magiging alay. Mabilis na tinahak nga ng mga ito ang lokasyon ng mga manlalaro, habang ang mga iyon naman ay daglian ding pinatay ang nasabing mumunting liwanag at nagsimula na rin tumakbo papalayo dito. Samantalang sa isang sulok naman ay mas pinili nitong sila Jinhyuk at Teresa na magtago. Marahang nagtanong nga sa kaniya etong dalaga kung kanila nga daw ililigtas ang buhay ng iba pang mga manlalaro na malamang ay nasa panganib. Ngunit sa mga sandaling iyon ay binigyang diin naman itong binata na magmula sa puntong ito, ang lahat ng kanyang pagpapasyang isasagawa ang siyang gagawing pagpapasya din nitong si Teresa na bagyang di nito maunawaan. Ayon nga kay Jinhyuk na hindi nga raw dapat nila ilantad kaagad-agad ang kanilang lokasyon at pagkatao sa kasalukuyan, lalo na't malamang nga raw na hindi handa etong dalaga para sa isang direktang asulto o laban sa kasalukuyan mga master. Ngunit agad din namang kinundina nitong si Teresa ang kanyang naging pahayag at ipinagmayabang pa nga na gumawa din siya ng kanyang paghahanda para sa pagpasok ng ikalimang palapag at ipinakita ang item na tinatawag na Exit Return Stone na aniya ay ang pinakamahalagang item upang makatakas kung kinakailangan. Ngunit ang kanyang ginawa naman ay labis na ikinadismaya lamang nitong binata na hindi nito magawang maunawaan kung bakit. Pagkatapos ay inilipat naman ang eksena sa iba pang mga manlalaro na kasalukuyan nga ay hinahabol ng mga baliw na deboto. Humingi pa nga ang ilan sa mga ito ng tulong upang pigilang makapasok sa nasabing silid ang mga humahabol sa kanila. Subalit mayabang pa ngang ipinagyabang nitong kulot na babae ang hawak nitong return stone na planong gamitin sa mga oras na iyon upang tumakas sa nasabing palapag. Ngunit labis nga siyang nabigla nung kanyang masilayan na bigla na lamang itong nawasak mula sa kaniyang kamay, habang kapwa ganoon din ang nangyari sa iba pang mga manlalaro na bumili ng nasabing item. Pagkatapos ay biglaan na lamang tumilamsik ang mga ito kasama ang pinto ng silid na dulot pala ng isang dambuhalang baliw na deboto na talagang nagbigay ng takot na mababakas sa kanilang pagmumuka, lalo na nung masilayan ang buong kaanyuan nitong tinataglay. Kapag ganoon din naman ang nangyari sa item na pinangahawakan nitong dismayadong si Teresa na mas lalo pang ang pinamukha nitong si Jinhyuk, buhat sa madali lamang siyang napaniwala mula sa isang broadcast. Naluluha pang ang pahayag nitong dalaga na bumili pang araw siya ng 2 sanang piraso nito upang mayroon silang 2 na magagamit at sadyang nadidismaya sa karanasang dinanas. Maya-maya ay nakadama etong si Teresa ng kakaiba sa kanilang paligid, kung saan nga ay may isang baliw na deboto ang kasalukuyang lumitaw na lamang sa kanyang likurang bahagi at may hawak-hawak pang lubid. Malakas nga nitong isinigaw
na siya ay magiging isang sakripisyo para sa kanilang Panginoon. Subalit madali lamang siyang napigilan nitong dalaga kasabay ng paghambalos nito sa lapag at pagbigay din ng isang malakas na sipa nitong si Jinyuk sa nasabing individual. Kapwa kanila nga ring napagtanto na kasalukuyan ay napalilibutan na sila ng pulutong ng mga baliw na deboto sa loob ng nasabing palapag. Patuloy nga ang mga ito sa pagsambit ng kanilang mga panata at paghahangad mula sa kanilang sinasambang Diyos. Ngunit hindi na rin nakatiis pa etong binata at inilabas na rin ang hawak niyang pluma at kanyang agaran itong itinarak sa bahaging lalamunan ng mga deboto at mabilis na tumanggap ng malulubang pinsala mga master. Seryosong nagbanta pa nga etong si Jinyuk sa mga ito kung sino ang nais na sumunod na dumanas ng kanilang sinapit na kagaya ng iba nilang kasamahan. Takot na takot nga ang mga itong gumalaw hanggang sa isang malaking individual ang lumabas mula sa likuran ng isa sa kanila at iyon pala ay ang dambuhalang karakter na tinatawag na Sir Proxy na dismaya nga ito sa kagaya niya at agaran itong pinarusahan. Samantalang natanong naman itong si Jinyuk etong si Teresa kung naranasan na niyang maglaro ng habul-habulan. Sabay turo dito sa dambuhalang si Proxy at binigyang diin na huwag nga raw siyang papayag na mahuli ng nasabing nilalang na ngayon nga ay nagsimula ng iwas-iwas ang kanyang tila ba masong sandata na agaran din namang naiwasan nitong dalawa at nagsipagtakbuhan papalayo rito. Sa ibang dako naman ay ipinakitang nagtanong etong isang individual sa isa pang deboto tungkol sa panghuhuli ng mga sakripisyo na kanilang iaalay sa kanilang Diyos sapagkat tiyak nga raw na mas ninanais ng kanilang Panginoon ang mas maraming bilang ng magiging alay lalo na't nagbukas na ang tore para sa mga ignoranteng manlalaro. At ang buhay nga ng mga ito ang magsisilbing susi upang muling bumalik at magpakita sa kanila ang kanilang sinasambang Diyos. At ang individual pa lang ito ay siyang tumatayong boss o pinuno ng kulto sa loob ng ikalimang palapag. Maya-maya ay tinawag ng kanyang alagad ang kanyang atensyon buhat sa mga bagong sakripisyo na kanilang nadiskubre. At ayon pa nga dito na iyon pa nga lamang daw ang unang beses na kaniyang nasilayan etong si Proxy na nahihirapang hulihin ang mga itinuturing nilang alay. Samantalang ang katabi niyang individual ay nabigla din ng kanyang masilayan ang video buhat ng kanyang mapagtanto na iyon pala ay si Kang Jinyuk. Natanong nga siya nitong leader ng kulto kung kilala niya ang nasabing manlalaro na agaran nitong sinagot naman ng oo at binigyang diin na siya ang individual na pinakatinik at balakid sa kanilang mga adikain. Habang do ipinahayag din sa atin na ang taong ito pala ay kabilang sa mga tinatawag na demonic human. Sa kabilang banda ay patuloy lamang sa pagwasiwas ng kanyang sandata etong tinatawag na Sir Proxy patungo sa direksyon nitong sina Teresa na ngayon nga ay labis na nababahala buhat sa kabila ng laking tinataglay nitong nasabing deboto ay lubang nagtataglay din ito ng pambihirang bilis kung ihahambing sa mga regular na mga miyembro ng kulto. Binigyang diin din nitong binata na imposible nilang magawang manalo sa ngayon lalo na sa isang direktang komprontasyon laban dito sa dambuhalang nilalang. Kaniyang nasambit pa nga na mas makabubuting unahin nila ang makatakas mula dito kasabay ng paghiram niya ng flashlight nitong dalaga. Nagpatuloy lamang sa pagtakbo etong dalawa, gayon din ang nasabing dambuhalang nilalang hanggang sa makakita siya ng nakakasilaw na liwanag patungo sa kanyang direksyon mga master. Agad-agad niya nga itong tinahak at malakas na pinukol ng kaniyang sandata ang pinagmumulan ng liwanag na kung saan ay dulot lamang pala ito ng flashlight na magmamay-ari nitong si Teresa. Mahinang nasambit nga nitong si Jinyuk na sapat na ang nasabing na ibigay na oras sa kanila upang makalikha ng planong isasagawa kaya't makinig nga raw ng mabuti etong dalaga. Kaniya nga raw mag-isa na lamang isasagawa ang pagpapahabol sa naturang nilalang upang siya ay makalayo, gayon din hindi nga rin daw magtatagal at kinakailangang harapin din nila ang nasabing nilalang upang tuluyang maklir ang nasabing palapag. At habang siya nga raw ay nagpapahabol dito, ay mag-focus nga raw etong si Teresa sa pagtulong ng pagpapalikas sa iba pang mga manlalaro. Buhat ng malamang sa ngayon nga raw ay napagtanto na din ng mga ito na isang malaking kalukuhan ang pagbili nila ng tinatawag na return stone upang makalabas ng ikalimang palapag. Kaniya nga raw sisikaping mabilisang i-clear ang palapag na ito sa kabila ng bahagyang naging komplikado na ang lahat sa ngayon. Kapadoy na pagtanto nitong si Teresa na iyon nga ay bunsod ng kanyang makasariling pagpapasya na sumunod kay Jinyuk
Ngunit agad naman siyang pinakalma lamang nito at nakiusap pa nga na kung maaari ay pakatandaan ang isang bagay na kanyang ilalahad. Sa kabilang banda naman ay patuloy lamang etong dambuhalang nilalang sa paghahanap sa kanilang dalawa hanggang sa pinukaw nga ang kanyang atensyon nitong ating pangunahing karakter na minaliit ang abilidad nito sa paghahanap ng mga kagaya nila na mas lalo lamang nagpainit sa kokote nitong individual na humahabol sa kaniya. Ang pagkilos nga nitong binata ay palihim na pinagmamasdan din nitong si Teresa habang inaalala ang bilin nitong si Jinyuk na gamitin niya ang kanyang itinuro sa kanya sa tamang oras na bagyang hindi niya maunawaan. Subalit ayon naman sa binata na kapag dumating na ang tamang pagkakataon ay kaniya ding matutukoy na iyon ang tamang oras na dapat niya itong gamitin. Kasabay na kumilos na nga rin siya at naghanap ng mga bagay na maaari niyang gamitin bilang sandata at nag-focus sa pagligtas ng iba pang mga manlalarong naroroon. Samantalang eto namang binata ay naisip nga rin niya na malamang ay malayo na ang kanyang lokasyon sa ngayon mula kay Teresa, kasabay ng kanyang pag-activate ng skill na Eye of Gluttony at dooy sinubukang alamin ang katangian ng nasabing nilalang. Kapwa nga ang kanyang naging pagkilos ay napukaw ang atensyon ng iba pang mga naninirahan sa mas mataas na bahagi ng tore, kabilang na dito ang tinatawag na Rotting Heart. Paliwanag pa nga ng system na ninanais nito na maging tagasunod etong si Jinyuk at ang karakter na nagtataglay ng alias na ito ay walang ang iba kundi ang tinatawag na Demon King na kasalukuyan nga ay nasa upper floor ng tore. Nais nga niyang gawing kanyang alagad etong ating pangunahing karakter kapalit ng ipagkakaloob niyang lakas at kapangyarihan. Tanging ipagkaloob lamang niya ang katapatan at paglilingkod sa nasabing Demon King. Katulad na lamang di umano sa pagkilos na isinagawa ng mga miyembro ng asosasyong tinatawag na Demonic Human. Subalit wala siyang anumang plano na maging isang alagad lamang nito kaya't agaran niya itong tinanggihan na lubang hindi nito nagustuhan. Kasabay noon ay bigla na lamang nagkaroon ng kakatuwang pangyayari sa iganteng deboto habang eto namang ating pangunahing karakter ay nilagyan ng isang sumpa ng Demon King buwat sa tahasang pagtanggi nito sa kanyang kagustuhan. Ayon pa nga sa system na magmula sa ngayon ay magiging isang target na siya ng lahat ng mga demonyo sa nasabing tore na tanging matatanggal lamang oras na siya ay mamatay. Ang nasabing sumpa ay labis nga ring ininda nitong ating pangunahing karakter na napasuka pa nga ng dugo sa lapag. Subalit magkaganoon man ay buo pa rin ang kalooban nito at tinahamon pa ang iba pang mga demonyo na labanan siya sa mga oras na iyon mga master. Sa ibang dako naman ay ating makikita ang iba pang mga manlalaro na ngayon nga ay nahuli na ng mga baliw na deboto at labis na nagmamakaawa para sa kanilang mga buhay. Buwat sa sila ang magiging alay di umano sa kanilang sinasambang Diyos. Sa mga oras ding iyon ay pumasok na sa eksena etong si Teresa at binigyan ng isang malakas na hampas sa pagmumuka etong isa sa mga debotong naroroon. Etong ang kanyang iniligtas na babae ay agaran din niyang inatasan na tulungan sana ang iba pa nilang mga kasamahan na naroroon, subalit mapipinta sa pagmumukha nito na tuluyan na siyang nilamon ng kanyang nag-uumapaw na takot na agad ding napagtanto nitong si Teresa. Habang muli ay isa na namang panatiko ang plano siyang atakihin sa mga sandaling iyon. Ngunit ang kanyang pag-atake ay madali lamang na depensahan ng kaibigan ng ating pangunahing karakter at muli siyang nagbigay ng isang malakas na kutos sa isa pang panatiko na bagyang bumuhay sa pag-asa ng iba pang mga manlalarong naroroon. Saan pa nga ni Teresa nakapakumuha na rin sila ng mga bagay na maaaring gawing sandata sapagkat sa mga sandaling ito ang kanyang kasamahan ay kasalukuyang isinasagawa na ang kaniyang plano sa pag-clear ng nasabing palapag. Ngunit lingid sa kalaman nitong babae ay ating makikita etong ating pangunahing karakter na kasalukuyang nahuli na at karga-karga sa balikat ng isang higanteng deboto at planong gawing isa ding alay para sa kanilang sinasambang Diyos. Pagkaraan ay ipinakita ang lugar o kulungan kung saan inilagak ang mga nahuhuling mga manlalaro na magsisilbing alay sa Diyos nitong mga baliw na deboto. Labis nga ang mga ito ay pinanghihinaan na ng loob habang patuloy lamang sa pagbabanta ang mga nasabing deboto hinggil sa kapalarang naghihintay para sa kanila. Kapwa nga ang dalawang karakter na ipinakita kanina ay tinahak din ang nasabing lokasyon at do'y kanilang pinagmasdan at kinumpirma ang kinaroroonan, gayon din ang pagkakakilanlan nitong ating pangunahing karakter.
Pinagmasdan nga rin sila nitong binata na nooy nakatitiyak ng individual na nasa kaniyang harapan ay isa ring tao at posibleng kabilang di umano sa mga tinatawag na demonic human. Inactivate nga niya dito ang kanyang skill na Eye of Gluttony, subalit hindi nito magawang matuklasan ang pagkatao at skill na tinataglay niya buhat sa ang nasabing individual ay mayroong high-level mental barrier. Kaniya nga ditong napagpasyahan na gamitin ang isa sa mga puting tableta na nakuha niyang pabuya mula sa ruleta na magagawang pataasin ng doble ang stats na kanyang tinataglay sa loob ng 10 minuto na siyang naging susi upang gumana ang Eye of Gluttony at kanyang napag-alaman na ang nasabing lalaki ay nangangalang Hosenfeld at kapwa kabilang din sa mga pinakamatataas na posisyon sa asosasyon ng demonic human na unang inilahad sa kaniya nitong si Melina. Lubos ngang ninanais nitong binata ang ganong klase ng skill kung kaya't kanyang inalam mula sa system ang mga kinakailangang kondisyon upang makopya ang nasabing unique skill na tinataglay nitong si Hosenfeld. Ngunit labis nga siyang nadismaya nung kaniyang mapag-alaman na maliban sa dapat itong aminin ang kanyang totoong pangalan sa kanya, ay dapat nga rin daw siyang kumilos na parang baliw at may amats hanggang sa banggitin nito ang pangalan niya. Kapadoy nagsimula na nga magtaka etong si Hosenfeld sa patuloy na hindi pagsasalita nitong si Jin-Yuk. Agad naman siyang humingi ng paumanhin, buhat nga raw sa lubasyang abala sa pagpigil ng nag-uumapaw na kadiliman sa kanyang sarili sa kasalukuyan. Nakapadi maunawaan itong dalawa na kaniyang kaharap, lalo na etong pinakabos ng kulto na nagdududa nga kung tama daw ba ang taong tinutukoy ng kanyang kasamahan at mas pinili na lamang na iwan dito kay Hosenfeld ang pakikipag-usap sa kaniya. Tawang-tawa nga etong si Alice habang nasa loob pa ng singsing buhat sa pagkilos na ginagawa nitong si Jin-Yuk. Samantalang pinahayag nga nitong lalaking miyembro ng demonic human na alam daw ba nitong binata na siya ay isang magsisilbing alay sa kanilang Panginoon kasama na ang iba pang mga naroroon. Na pinagtawanan lamang nitong ating pangunahing karakter at mayabang na inilahad na mga hangal lamang sila kung inaakala nilang ganoon na lamang nila mahuhuli at mapapaslang ang kagaya niyang tagapagwasak mga master. Bagyang nangamba naman etong si Hosenfeld sa kakatuwang pagkilos nitong si Jin-Yuk at iniisip kung mayroon nga daw ba itong abilidad at pinaplanong tinatago magpasangga ngayon. Kaya't sinabi na lamang nito na alam niya na lubang makapangyarihan etong binata. Subalit ang kanyang abilidad na tinataglay ay nakaselyo sa kasalukuyan at hindi nito magagawang mabuhay pa sa nasabing palapag habang maririnig ang malakas na palahaw ng ibang mga tao na ngayon nga ay naging kanilang mga alay. Iyon nga daw ang tunog ng kasalukuyang nagaganap na ritual at silang lahat ay magiging bahagi nito. Ngunit aniya ay may isang paraan upang siya ay makalabas at ipinakita nga ang isang susi. Kaniya nga daw itong ibibigay kung kaniyang ilalahad ang tunay na pagkakakilanlan nitong manlalaro na si Anon. Napangiti naman etong si Jin-Yuk at dooy nasambit na kung kaniya talagang ninanais na malaman ang pangalan nito ay dapat muna niyang ipakilala sa kanya ang tunay niyang pangalan. Nabigla naman sa kondisyong hinihingi nitong si Jin-Yuk etong nasabing individual, subalit dahil kampante na rin siya na mamamatay talaga etong binata, ay masaya pa nga itong ipinakilala ang kanyang sarili na siya si Hosenfeld at kilala bilang si Lancelot, kaya't buhat sa kanyang payag ay nakuha na nitong si Jin-Yuk ang kondisyong itinakda ng system at muling nakopya ang skill na mental barrier. Muling nagtanong etong si Hosenfeld kung ano ang tunay na pagkakakilanlan nitong si Anon na marang sinagot naman nitong binata na makinig nga raw siya ng mabuti buhat ng isang beses lamang niya babanggitin ang pangalan ng nasabing manlalaro. Pagkasambit nga niya ng pangalan nito di umano ay inihagis na ng nasabing lalaki ang hawak niyang susi at hiniling ang kaniyang magiging mabilis na kamatayan. Hindi naman nabahala etong si Jin-Yuk sa nasabing payag habang ang isa pang manlalarong naroroon ay agad na dinampot ang susing inihagis ni Hosenfeld at tinangkang buksan ang pintuan ng naturang selda at lubaha itong naguguluhan buhat nang wala siyang anumang makitang pinagsasaksakan ng susi na ayon pa nga sa binata ay inaasahan na niya ang ganoong mga bagay at kapwa iniisip ang kasalukuyang sitwasyon nitong si Teresa na ngayon nga ay kapwa nahuli na rin ng mga baliw na deboto na lubang di makapaniwala sa abilidad nitong tinataglay pagdating sa pakikipaglaban. Doon din ay agad na napunan nitong si Teresa ang iba pang mga manlalaro maging ang babaeng kulot na literal na pinapahirapan at sinasaktan
habang sinisisi din ng isang individual na kapwa naroroon sa piitan. Agad siyang pinahinto ng dalaga at ipinagtaka naman itong babae buwat sa malamang araw ay dahil wala siyang ideya kung sino ang batang iyon at kasabay na malakas na isinaad na siya ay isa sa mga individual na naninirahan sa loob ng tore na bagyang ikinabiglang mapag-alaman nitong si Teresa. Lalo namang nanlumo sa isang tabi ang naturang batang babae habang patuloy ang iba pang mga naroroon na ibinubunton sa kaniya ang sisi ng lahat ng mga kamalasang kanilang dinaranas, lalo na ang kanilang napipintong kamatayan sa kasalukuyan. Takot na takot nga itong bata, subalit di kagaya ng ibang mga manlalaro ay hindi naging ganoon ang pananaw ni Teresa at binigyang diin na kagaya nga raw nila ay kapwa isang biktima ng kulto etong kaawa-awang babae. Kaya't hindi na iyon mahalaga na labis itong ikinabiglang marinig at seryosong nakipagtitigan ng may pagbabanta sa mga nababaliw na kanyang kasamang manlalaro, mga master. Makalipas ang ilang sandali, noong kumalma na ang tensyon, ay natanungan nitong si Teresa kung ano ang pangalan nitong batang babae at nangako dito na hanggat naroroon siya ay walang sino man ang pwedeng manakit sa kaniya. Kaya't bahagyang nawika nitong batang babae na ang pangalan niya ay Andrea, habang kapwa nagpakilala din sa kaniya etong kaibigan ng ating pangunahing karakter. Ayon pa nga sa kwento nitong si Andrea na isang araw ay bigla na nga lamang pumunta sa kanilang maliit na nayon etong grupo ng nasabing kulto at nangakong kanilang ililigtas ang lahat mula sa kanilang naging paghihirap, tanging magkaloob lamang ng isang individual na magiging kanilang alay. Kaya't buhat nga na siya ay ulila na ng lubos, ang lahat nga raw ng nasa kanilang nayon ay siya ang ninanais na maging kabayaran para sa kanilang personal na interes. At ang mapait na alaalang iyon ay muli lamang nagpanumbalik sa takot ng kaawa-awang bata na kaagad namang pinakalma nitong si Teresa. At ayon pa nga sa dalaga na sa kabilang araw na isang inhabitant ng tore etong si Andrea ay lubos na hindi naiiba ang kalagayan nito kung ihahambing sa mga normal na tao, hanggang sa maya-maya ay maririnig ang pag-uusap ng dalawang baliw na deboto at iniisip na dapat nga raw silang maghanda na para sa mga susunod na magiging alay para sa kanilang Diyos at mamimili sila ng isang tao sa bawat silid. Nagbanta pa nga ang isa sa mga ito na kung wala nga raw isa sa kanila ang mapipili ay sabay-sabay silang lahat na magiging kabahagi ng nasabing ritual ng pag-aalay na mas lalo lamang nagbigay ng takot sa lahat ng naroroon hanggang sa kanilang itinoon ang atensyon dito sa batang si Andrea. Buwat sa hindi naman daw ito literal na totoong tao. Agad namang nanindigan etong si Teresa laban sa kanilang padalos-dalos na pagpapasyang isinasagawa at mas makabubuting huminahon muna sa kasalukuyan habang ang kumusyong nagaganap sa loob ng kanilang selda ay labis na ikinalulugod naman ng mga baliw na deboto. Samantalang sa ibang dako ay labis namang mapipinta ang pagkabigla ng tumatayong gwardyang deboto buwat sa kusang pagbobulontaryo nitong si Jinhyuk na maging isang alay sa ritual na isasagawa at wala namang tutol etong iba niyang mga kasamang manlalaro na kapwa naguguluhan at natatakot. Ilang sandali pa nga ang lumipas at makikita natin etong binata na isa sa mga hanay ng mga naglalakad na nakagapos. Kaniyang pasimpleng itinapon nga ang isang tableta patungo sa isang daluyan ng tubig at pakunwaring walang nangyari. Subalit lingid sa kaalaman ng mga debotong naroroon ay kumpleto na aniya ang lahat ng kanyang kinakailangang preparasyon upang i-clear ang nasabing palapag. Dagdag pa nga niya na malamang sa kasalukuyan ay nahuli na rin etong si Teresa ng mga nasabing deboto. At kung ikukonsidera ang kanyang personalidad ay tiyak na kapwa siya ay magboboluntaryo na maging isang alay para sa ibang naroroon. Saad pa nga rin niya na ang lahat nga raw ay umaayon batay sa kanyang plano at kapwa kabilang na dito ang isang hidden quest na kung saan ay makakakuha siya ng dagdag 0.1 points sa bawat mapapaslang niyang deboto at ang kanyang adaptive stats ay tataas din ng 30 oras na napaslang niya ang pinaka-leader ng nasabing kulto na labis na ikinatuwa niyang mapag-alaman. Hanggang sa maya-maya rin ay narinig na niya ang mga hiyawan ng mga nasabing deboto habang pinapanood ang isinasagawang ritual para sa kanilang Diyos na sinasamba. Pinagmamasdan nga niya ang napakaraming bilang ng mga baliw na nilalang habang ang iba namang mga manlalarong naroroon na kapwa sa kasalukuyan ay magiging alay ay hindi na nga kinaya pa ang matinding takot na nadarama at naduwal na lamang dahil sa kanilang sinapit na sitwasyon. Sunod-sunod nga ang naging pagpapadala ng mga ito sa mga manlalaro
na magiging alay sa loob ng isang entablado. At kabilang na dito etong si Jin Yuk. Muli nga siyang napatingin sa nasabing lugar hanggang sa isang pangyayari ang literal na pumukaw sa kanyang atensyon, lalo na nung ipinahayag nitong lalaking humahawak ng mikropono ang tungkol sa isa di umanong alay na malamang ay labis na kagigiliwan ng kanilang Diyos na sinasamba buhat sa marangal nitong pagsasakripisyo ng buhay para sa iba. At ang individual na tinutukoy ng nasabing deboto ay walang iba kundi ang sugatang si Teresa, at ang pagsasakripisyo di umano sa kaniya ang siyang magiging pangwakas na parte ng kanilang kasalukuyang ritual na isasagawa. At buhat nga sa kanyang nasilayan ay hindi na nga nakatiis pa etong ating pangunahing karakter at inilabas na nga ang kanyang dalang grimoire na naging susi upang mapalaya ang kanyang sarili mula sa pagpigil na magamit ang kanyang abilidad habang nasa loob ng naturang palapag sa loob ng 10 minuto. Kaagad niyang ginamit ang kanyang fire magic at kaniyang pinatamaan ang direksyon kung saan naroroon ang itinapon niyang tableta na nagdulot ng isang napakalakas na pagsabog ng apoy na agarang pumaslang sa lahat ng mga dambuhalang deboto na naroroon sa kanyang lokasyon. Kapwa naman hindi makapaniwala ang iba pang mga debotong naroroon buhat sa nagawa nitong gamitin ang kanyang mahika na lubang imposible habang nasa loob ng ikalimang palapag. Inilabas nga nitong binata ang kanyang punyal at kanya itong ginamit upang mapalaya mula sa pagkakagapos sa mga kadena etong walang malay na si Teresa na kapabumagsak nga sa kanyang kandungan. Agaran niyang inalam kung ayos lamang ang kanyang kalagayan at pagkaraan noon ay seryoso niyang nawika na wala siyang paki sa ngayon pagdating sa pagpapataas ng kanyang mga stats at tanging hinahangad lamang ang idispatcha ang lahat ng mga baliw na debotong naroroon mga master. Kaagad na nga niyang ginamit ang isa sa mga itim na tableta kung saan ay kaagad ngang binalot ng itim na barrier ang buong paligid at nagdulot ng paglilimita sa kakayahang makakita ng lahat ng mga deboto sa mga oras na iyon. Habang makikita naman natin etong si Jin Yuk na muling ginamit na ang kanyang punyal at naganda na sa pagkilos na kanyang isasagawa. Labis nga na nababahala ang lahat ng mga debotong naroroon habang ang ilan sa mga ito ay nagsimula ng manalangin para sa kanilang personal na kaligtasan mula sa kanilang sinasambang Diyos-Diyosan. Kasunod nito ay kanilang nadama ang isang nakakatakot na aura at inisip na ito ay kapangyarihan ng kanilang sinasambang Diyos at tinugon na di umano ang kanilang mga panalangin sa mga oras na ito. Subalit iyon pala ay ang kapangyarihang tinataglay nitong ating pangunahing karakter na kaagad ngang idinispatcha etong 3 deboto, kasabay ng paglalahad ng karagdagang puntos sa stats. Patuloy nga siyang nagsagawa sa pagpapaslang sa lahat ng mga nasabing baliw na deboto habang iniwan etong walang malay na si Teresa sa gitnang bahagi ng nasabing entablado. Pagkatapos ay muling ipinakita sa atin ang mga huling kaganapan sa selda nila Teresa noong sinubukan nga ng iba pang mga manlalaro na piliin bilang maging alay etong nasabing batang babae. Takot na takot nga ito habang nagpupumilit etong iba pang mga manlalaro sa kanilang personal na kaligtasan. Subalit silang lahat nga ay patuloy na pinipigilan pa rin nitong babaeng si Teresa at isinaad na sa kabila nga na hindi niya kayang gamitin ang kanyang abilidad sa loob ng nasabing palapag ay di hamak na mas malakas pa rin siya kung ikukumpara sa kanilang lahat na naroroon at naghanda ng harapin ang lahat ng mga ito sa isang sagupaan. Naiinis naman sa klase ng pagpapasya na isinasagawa nitong kaibigan ng ating pangunahing karakter ang isa sa mga babaeng naroroon. Buhat nga raw sa pagpili nito na kampihan ang isang batang kagaya niya na ayon pa nga kay Teresa ay siya ang magpapasya at mamimili kung sino ang lalabas ng nasabing selda na bagyang pinagtawanan nitong kulot na babae. Napatingin etong si Teresa kay Andrea at marahang ngumiti, kasabay ng pagtapik nito sa ulong bahagi ng batang babae at nangakong muli siyang babalik buhat nang siya ay nagpasyang sarili na lamang niya ang maging sakripisyo para sa kaligtasan nilang lahat, na labis namang ikinatuwa nitong baliw na deboto na nagbabantay sa kanilang selda, hanggang ang nasabing individual ay ipinakitang isa na sa mga debotong napaslang nitong binata sa mga sandaling iyon mga master. Maya-maya pa nga ay nagkamalay na rin etong dalaga at kaagad na sambit na mukhang punersa na naman itong si Jin Yuk ang kanyang sarili, habang kasabay ng ngumiti ito at isinaad ang kanyang pagtitiwala na darating ang binata upang iligtas siya. Kapang ngumiti din etong binata at tuluyang winasak na ang kadenang gumagapos sa kanyang dalawang kamay. Kapadooy nag-iisip nga rin etong si Jin Yuk sa akbang na muli niyang isasagawa
habang ayon naman kay Teresa ay mayroon nga daw siyang nais munang puntahan sa kasalukuyan. Ilang saglit pa nga ay makikitang sinimulan ng buksan nitong si Teresa ang lahat ng mga selda at pinalaya ang iba pang mga manlalarong naroroon. Kabilang na dito etong si Andrea na labis nga ang kasiyahan na muli siyang makita sa mga oras na iyon. Agad din siyang ipinakilala nitong si Teresa kay Jinhyuk at inilahad na siya ay isang inhabitant ng Tore na persahang ninais na maging isa ring alay. Bagya namang nainis etong si Jinhyuk buwat sa nasayang araw ang kanyang napakahalagang 10 minuto para lamang sa ganitong bagay. Subalit bigla niyang naisip ang isang kakaibang plano at agad na mababakas ang nakakabahalang ngiti sa kanyang labi. Kinausap nga niya etong si Andrea at natanong kung bakit siya hindi naging isang deboto habang ang lahat ng mga inhabitants sa loob ng nasabing palapag ay labis ang pananampalataya sa kanilang Diyos. Natahimik naman etong si Andrea at kasabay na ipinaliwanag na hindi siya naniniwala sa ganong klaseng nilalang na nasa loob ng kanilang palapag. Maging ang kanyang mga kanayon nga raw ay ninais siyang ibenta buwat nang wala naman siyang magulang kaya't kung mayroon nga daw talagang mga Diyos na naroroon ay sila ang responsable sa paglikha ng klase ng lugar na kagaya nitong malaimpyerno. At kung ito nga raw ay plano ng mga Diyos ay malamang na ang mga ito ay literal na hangal. Ipinahayag naman itong binata na halos nahahawig sa kanyang buhay ang kanyang naging nakaraan sapagkat siya ay lumaki din sa isang bahay ampunan at kasalukuyang namumuhay lamang ng mag-isa. Kung kaya't nauunawaan nga daw niya kung gaano kahirap ang mamuhay nang walang gumagabay na mga magulang. At ang payag ng iyon ay kapaumagaw sa atensyon nitong si Teresa na kanyang mapag-alaman. Dagdag pa nga nitong binata na sa kabila ng kanyang mga pinagdaanan ay kinakailangan niyang magpatuloy sa kanyang buhay at ang magmukmok at maging desperado ay walang puwang para sa kanyang isipan. Ngunit ayon naman kay Andrea ay imposibleng araw iyon para sa isang katulad niya lalo na't naroroon pa ang pinakatumatayong leader ng kulto. Kung kaya't ipinahayag naman itong si Jinhyuk na kaniyang araw tatalunin at aalisin sa kanilang landas ang nasabing individual para sa kaniya. Kung kaya't dapat nga raw subukan nitong si Andrea na mamuhay ng malaya mula sa mga kadenang itinanim sa kanyang isipan ng mga walang kwentang individual. Pagkatapos nga ay inactivate nito ang kanyang skill na brand of tribulation at nagsinungaling na iyon nga raw ang magiging tanda ng kanilang pagiging magkaalyansa na alam naman natin na iyon nga ay kanyang ginagamit upang maging tauhan at mapasailalim ang ibang individual. Kahit buhat nga sa tamis ng kanyang makabagdamdaming pahayag ay walang anumang pag-aalinlangan na tinanggap ito ni Andrea na masaya nga niyang binati pagkatapos na maisagawa iyon. Samantalang etong si Teresa naman ay biglang napaisip buhat sa ang nasabing bagay ay hindi ginawa sa kaniya nitong si Jinhyuk at bagyang naguguluhan gayon din naiinggit. Habang silang tatlo ay tinatak sa kasalukuyan ang pinakalokasyon nitong leader ng mga kulto habang kapa rin doon ay ipinahayag na ng system na ang bisa ng kanyang pansamantalang pagkakaloob ng abilidad na gamitin ang kanyang kapangyarihan sa loob ng 10 minuto ay tapos na. Samantalang sa ibang dako din ng naturang palapag ay ating masisilayan etong pinaka-leader ng kulto na tila ba nababaliw habang hawak-hawak ang isang kakaibang bagay mga master. Habang sila ay naglalakad ay ipinaliwanag naman itong si Jinhyuk na labis na naiiba ang nasabing pinuno ng kulto kumpara sa kanyang mga tagasunod. Katulad nga rin daw nila ay wala itong anumang kakayang gumamit ng espesyal na abilidad subalit labis itong nagtataglay ng pisikal na lakas. Natanong nga siya nitong si Teresa kung plano nitong binata na talunin ang nasabing individual gamit ang kanyang abilidad na ginamit kani-kanina lamang. Nasinugot naman ito sana ng oo, subalit sa ngayon nga raw ay naubusan na siya ng oras at muli ay hindi na niya magagawa pang gumamit ng kanyang mga abilidad na tinataglay. Magagawa nga daw niya kahit papaanong labanan ito sa isang mano-mano, subalit literal na ang ginagamit nitong divine artifacts ay lubang napakadelikado para sa kanila. Tinatawag nga daw itong filth-eating urn na nagtataglay ng spell na nagagawang paslangin ang sinumang partikular na mapipili nitong target. Na bahala naman etong si Teresa sa nasabing pahayag nitong binata, buwat sa kung ganoon nga raw ay tiyak na wala silang anumang tsansa na manalo laban dito. Ngunit isinaad naman itong si Jinhyuk ay susubukan nga raw niya itong pigilan ng isang beses. Gayon din, ang muling gamitin ang naturang divine artifact ay nangangailangan ng bagyang mahaba-habang oras, kung kaya't ang kanyang magiging bahagi sa kanilang plano ay lubang napakahalaga aniya.
sapagkat kinakailangan niyang matalo ang nasabing leader ng kulto bago muling ma-activate ang spell ng naturang sisidlan. Ilang sandali pa nga ay narating na nilang tatlo ang pinakalokasyon na kinaroroonan ng nasabing pinuno, habang muli namang ipinaalala nitong si Jinyo kay Teresa ang bagay na kanyang isinaad sa kanya, na dapat nga raw niya itong pakatatandaan buwat sa iyon ang magiging susi ng kanilang tagumpay. Kasabay ng kanilang pagpasok sa loob ng naturang silid, habang kapaseryosong pinagmamasdan nitong leader ng kulto ang kanilang pagdating. Ayon pa nga dito na matapos nga raw gumawa ng gusot etong binata, ay nakuha pa nga daw nitong dalawin siya na labis nitong di inaasahan. Samantalang natanong naman nitong si Jinyuk kung nasaan na etong individual na kasakasama niya kani-kanina lamang, na sinagot naman ito na umalis na nga raw iyon matapos na kanyang isinaad na nakuha na niya ang bagay na kanyang pinakakinakailangan. Bahagya namang ikinainis itong mapag-alaman ng binata, buwat ng nais nga rin sana niya na kapa doon ay mismong kanyang tapusin na ang nasabing individual. Payag pa nga ng leader ng kulto na hindi niya alam kung papaano nagawa nitong binata na makawala sa restriksyon ng mga Diyos at nagawang gamitin ang kanyang abilidad na lubos na ipinagbabawal sa naturang palapag. Ngunit aniya ay tinitiyak niyang kapa magiging isa rin siyang alay para sa kanilang sinasambang Diyos. Samantalang napuna naman itong si Teresa, ang sisidlan na hawak nito na malamang nga raw ay iyon ang divine artifact na tinutukoy nitong si Jinyuk. Kaagad niyang nagbigay ng hudyat sa pagkilos etong ating pangunahing karakter at kapwa kanilang sabay na inatake etong nasabing individual sa itaas at ibabang bahagi ng kanyang katawan. Nagawa namang madepensahan itong naturang individual ang kanilang mga pag-atake, subalit matagumpay na nalagyan nitong si Teresa ng tela ang bibig nito upang mapigilan ang kanyang pagsasalita, habang muli namang planong atakihin nitong si Jinyuk. Subalit magkaganoon man ay nagawa pa rin nitong makawala sa pagkakagapos ni Teresa na tumilapon sa di kalayuan, habang kapasinalubong naman niya ng isang sapak etong binata na nooy planong agawin ang sisidlan na nasa kanyang pangangalaga. Nagawa naman siyang maiwasan nitong si Jinyuk sa tamang oras at binigyan din siya ng isang napakalakas na uppercut na bahagya nitong ininda ang sakit na naidulot. Paliwanag pa nga ng ating pangunahing karakter na nagawa na niyang talunin ang iba na dihamak na 10 beses na mas malaki pa sa isang kagaya niya sa isang mano-manong laban. Kaya tuwag nga raw nitong isipin na matatalo siya ng isang kagaya lamang niya. Napahanga namang muli etong si Teresa, subalit natawa lamang dito etong leader ng kulto, sapagkat literal nga daw na magiging isang mahusay siyang sakripisyo at siya ang unang napili niyang gawing alay sa kasalukuyan. Kaniyang sinambit nga ang mga katagang Peteria, Teo pa, kasabay ng bigla ang pagkinang nitong mga mata ng sisidlan at may itim na tila ba usok ang lumabas mula rito, na agad namang naunawaan nitong dalaga na iyon ang bagay na ipinahayag sa kaniya nitong si Jinyuk, na ngayon nga rin ay pinaalalahan ng muli etong si Teresa na ang naturang pamamaraan ay nagtataglay ng mahabang cooldown. At kaniya itong mapupuna, gayon din matatansya mula sa mga mata mayroon etong si Sidlan. Ngumiti nga ito at nauwi ka sa mga sandaling iyon na eto na nga raw si Teresa ang bahala pagdating sa lahat. Nalabis itong di inaasahang marinig kasabay ng pagkagimbal niya na masilayang mapaslang etong binata sa kanilang harapan. Ang kaniyang pagkasawi nga sa mga oras na iyon ay kinumpirma din ng system at kasabay na kapatuluyang nawala ang sumpang inilagay sa kanya ng Demon King. Masayang masaya etong leader ng kulto sa kanyang nagawa, habang puno naman ng paghihinagpis etong dalaga sa biglaang pagpanaw nitong kanyang kaibigan, na masayang kinutya pa nga nitong baliw na tumatayong leader ng kulto kasabay ng pagsipa niya kay Teresa papalayo sa bangkay ni Jinyuk. Nag-alala naman etong si Andrea sa nangyari sa dalaga at kapanakuwang atensyon nitong baliw na individual, at planong maging siya ay pahirapan sa mga oras na iyon. Ngulit muli namang lumaban etong si Teresa at malakas na binalibag sa lapag etong hambog at baliw na leader ng kulto. Saad pa nga nitong dalaga na hindi nga raw niya hahayaan na maging etong bata ay mapaslang niya sa kanyang harapan. Pinuri naman itong individual ang determinasyong tinataglay ni Teresa at kapwa nasasabik na maging siya ay mailagay at maging alay ang kaluluwa sa loob ng hawak niyang sisidlan mga master. Ipinakita namang muli ang bangkay nitong si Jinyuk na nasa lapag, habang patuloy lamang sa pagtanggap ng pinsala etong dalaga mula sa mga pag-atake nitong leader ng kulto. Problemado nga siya
Buwat ng literal nga daw na malaking problema ang labanan ang nasabing individual ng harapan nang walang anumang tinataglay na kanyang espesyal na abilidad. Muling nagpatuloy nga sa pag-atake etong hibang na leader ng kulto habang wala namang magawa etong si Teresa kundi ang gumawa ng distansya laban dito. Sinubukan nga nitong dalaga na gumawa ng pagkilos sa pamamagitan ng paggamit ng piraso ng mga nabasag na banga upang wasakin ang mga ilaw na nasa loob ng naturang silid na pinagtawanan lamang nitong nasabing lalaki. Matapos ang kanyang pagkilos na naisagawa na naglalayong malimitahan ang paningin ng leader ng mga kulto ay labis na nakadama siya ng pagod at nag-iisip ng kanyang dapat isagawa upang maagaw ang sisidlan na kasalukuyan itong pinanghahawakan bago pa tuluyang muling ma-activate ang skill nito. Maya-maya ay kanyang nadama ang presensya ng paglapit ng yabag ng paa nitong leader ng kulto patungo sa kanyang pinagtataguan. Naagaran ding gumawa ng isang napakalakas na pag-atake at mabuti na nga lamang ay nagawa din niya itong madepensahan. Labis ngang nabahala at naguluhan etong si Teresa kung papaano siya natuklasan nito habang muli lamang siyang pinuri ng naturang lalaki buwat sa kausayan at bilis niyang tinataglay. Gayun din, agad ngang naunawa nitong si Teresa na sa kabila ng dilim ng naturang silid ay madali lamang siyang natutuklasan buwat sa kinang ng kanyang blanding buhok. Kung kaya't kahit nga raw wala ng ilaw sa loob ng silid ay patuloy lamang na madali siyang makikita. Habang isinaad naman nitong lalaki na una niyang gagawing sakripisyo etong bata sa kanyang harapan habang etong si Teresa ay patuloy lamang na lumalayo at nagtatago papalayo sa kaniya. Magkaganoon man ay tila ba mas lalo lamang natutuwa etong nasabing baliw na panatiko at iniisip na magiging isang napakagandang alay etong dalaga kaya't galingan nga daw nito ang pagtago sapagkat hindi rin magtatagal at makikita niya siya. Sa mga oras ding iyon ay bagyang sinisisi nitong si Teresa ang kanyang mga pagkilos na isinagawa na naging sanhi ng kanilang kalagayan sa ngayon hanggang sa nakakita siya ng piraso ng matalim na bagay at kasabay na nakaisip ng kakaibang ideya. Patuloy naman itong leader ng kulto sa paghahanap sa kaniya habang hawak-hawak ang sisidlan sa kanyang kaliwang kamay hanggang sa kanyang masilayan ang buhok nitong dalaga na nasa isang sulok at nakangiting ipinahayag na nagbago na ang kanyang isipan at ipinapangakong bubuhayin siya kung mangangako nga raw etong si Teresa na maging isang kapwa niya deboto at magiging kanyang katuwang sa pagsamba sa kanilang huwad na Diyos. Dagdag pa nga niya na lumabas na nga raw siya kasama ang bata dahil kung hindi ay mas lalo lamang di niya magugustuhan ang mga mangyayari. Subalit nabigla nga siya nung kanyang makita na piraso lamang ng putol na mahabang buhok nitong dalaga ang nasa kanyang harapan sa kasalukuyan. Habang eto nga ay pasimpleng tinatahak ang kanyang likurang bahagi at planong kunin ang hawak-hawak niyang sisidlan. Ayon pa kay Teresa na ang pagsasakripisyong isinagawa nitong si Jinyuk ay dihamak na mas matimbang kung ihahambing sa pagputol niya sa kapiraso ng kanyang buhok. Ngunit agad din namang nadama ng leader ng kulto ang kanyang presensya at napakabilis na gumawa din ng pagkilos na ngayon nga ay planong salubungin ng sapak etong si Teresa mga master. Samantalang isang banga naman ang tumama sa kanyang ulong bahagi na gawa pala nitong si Andrea at labis na hindi niya ito nagustuhan. Habang dahil nga rin sa nangyari ay matagumpay na nagawang makuha nitong dalaga ang sisidlan na nasa kanyang pangangalaga. Nagpasalamat nga siya kay Andrea buwat sa pagtulong nito ngunit pinagtawanan lamang muli siya nitong lalaki at kinutya pa nga na di umano ay mukhang plano talaga nitong dalaga na gawing alay ang kanyang sarili. Gayun din ay ano nga daw ba ang magagawa nitong si Teresa gamit ang bagay na iyon. Napaisip naman etong dalaga at naalala ang katagang ibinili nitong si Jinyuk sa kaniya na Peterea de Amarius Teo pa Vericio na lubos niyang di maunawaan. Ayon naman sa binata na iyon nga raw ay isang rune language spell at kaniya itong dapat gamitin sa tamang oras. Naguguluhan lamang ang isipan nitong dalaga ngunit muli lamang binigyang diin ni Jinyuk na kaniya ring matutukoy sa sarili kung iyon nga daw ang tamang oras na para gamitin ito. At ang sandaling nabanggit nitong binata ay kapwa na pagtantunan ni Teresa na ito na ang tamang oras para isagawa ang kanyang tagubilin. Marang sinambit nga niya ang naturang rune language spell at ang sisidlan ay agad na tumugon sa lingwaheng kanyang ginamit. Agad ngang nabahala etong leader ng kulto kung papaano etong si Teresa ay marunong magsalita gamit ang ancient rune language na sinagot naman niya na iyon nga raw ay turo
ng isang veteranong manlalaro para sa kaniya. Kasabay nito ay nagsipaglabasang muli ang mga itim na usok mula sa selyong bungo ng sisidlan na labis na ikinatakot nitong leader ng kulto na masilayan. Sapagkat maging siya ay dagliang pinaslang lamang nito na kapwa ipinahayag din ng system ang tuluyang pagkatalo ng tumatayong boss ng ikalimang palapag. Doy agad na kinamusta nitong si Teresa ang kalagayan ni Andrea habang ito ay labis na nag-aalala sa kasalukuyang kalagayan ni Jinhyuk. Pilit nga siyang ginigising nito habang humihingi ng kapatawaran buhat sa kanyang makasariling pagpapasya at lumuluwang nangako na hindi na niya iyon uulitin. Tanging gumising lamang siya sa kasalukuyan. Samantalang ang pagkakagapi nga ng tumatayong boss ng ikalimang palapag ay kapwa nagbunsod ng pagkakaalis ng God's authority na nag-alis ng kakayahan na gumamit ang mga manlalaro ng kani-kanilang mga skill at ang pangyayaring iyon ay siyang naging sanhi upang ma-activate ang skill na Blessing of the Stars at tuluyang muli siyang mabuhay sa pagkakataong iyon na talagang labis na ikinatuwang masilayan nitong dalawa. Marahang bumangon nga etong si Jinhyuk na pabiro pa ngang nasambit na literal na masakit pala talaga ang mamatay. Samantalang muli nga niyang napuna na sa kabila ng ngiti nitong dalaga ay muli na naman itong lumuluha kagaya ng sa nakaraan. Hindi naman ito nagustuhan ni Teresa mapag-alaman at marinig mula sa binata kung kaya't kaniya siyang sinapak ng bagya sa dibdib na naging sanhi din upang agarang mapasukan ng dugo etong si Jinhyuk na muling ikinabahala din itong dalaga habang maging ang pagkaputol nga ng buhok nito ay kaniya ring napuna sa mga sandaling iyon. Maya-maya ay nagtanong itong si Teresa dito sa binata kung bakit sa kabila na natalo na nila ang pinakatumatayong boss ng nasabing palapag ay hindi pa rin nagpapakita ang mensahe na maaari na nilang simulan ang paggalugad at misyon sa ika-6 na palapag. Kung kaya't ipinaliwanag nitong si Jinhyuk na ang pinakakondisyon sa ika-5 palapag ay ang makatakas. Kung kaya't magaganap lamang daw iyon oras na lumabas sila sa naturang pinto na nasa kanilang likuran. Dagdag pa nga nitong binata na ang nasabing palapag ay mayroong isang interesanteng bagay na maaaring gawin sapagkat aniya ang posisyon para sa pinakatumatayong boss ng nasabing palapag ay pwedeng ipasa sa ibang individual. Kinuha nga niya ang sisidlan at binigyang diin na ang pinakakondisyon para maklear ang palapag na ito ay hindi ang matalo ang pinakatumatayong boss, bagkus kung sino nga daw individual ang magagawang magmay-ari ng sacred relic ay siya ang magiging bagong master o tagapamahala ng ika-5 palapag. Kasabay nito ay lumapit siya dito sa batang si Andrea at isinaad na kaniya itong ipagkakatiwala sa kanya na labis ng ikinabigla nitong kapwa sina Teresa. Saad pa nga nitong binata na kanyang araw ipinangako dito sa batang si Andrea na siya ay mamumuhay sa isang klase ng mundo na wala ang pang-aping leader ng kulto. Sabay abot ng nasabing sisidlan at aniya ay simula ng araw ito ng pamumuhay niya ng malaya at wala nang sino man ang makagagawang alisin ang kasiyahang ito sa kanya. Pagkaraan nga nito ay inilahad nga ng system ng pagiging master ng nasabing palapag ay kasalukuyang nasa kanyang pagmamay-ari na. Gayon din, buhat sa kapangyarihang ipinagkaloob sa kanya ay kapwa naging mabilis din ang kanyang paglaki at kapagulat na gulat na makitang isang ganap na dalaga na pangiti nga ito at kasabay na nanikluhod sa harapan nitong binata. Gayon din ay kanyang ipinahayag ang pangako ng katapatan sa kanya na kinilala din ng system bilang kauna-unahang manlalaro na nakatanggap ng katapatan ng tumatayong boss ng isang palapag ng tore. Kagad nga niyang niyakap etong si Teresa at hiniling ang madalas nitong pagdalaw sa kanya. Pagkatapos noon ay kagaya ng inilahad ng binata na tuluyan ng bumukas ang pinto ng ika-6 na palapag at ang tagumpay na kanilang nakamit ng magkasama ay talagang literal na umani ng mga positibong komento mula sa mga netizens. Samantalang etong scammer na player ay inaani na nga rin ang resulta ng kanyang panluloko sa iba pang mga tao. Ang ilan nga mga manlalaro na nakaligtas naman sa nasabing palapag ay makikitang nagsasaya habang kapwa ang ilan sa mga ito ay mas minabuting magbigay at magpayag ng kanilang mga pasasalamat para dito sa pagligtas sa kanila nitong player na si Kang Jinhyuk. Samantalang eto namang stalker ng ating pangunahing karakter ay kapwa pinapanood din ang kanilang pagkilos na naisagawa at literal na bagyang nakukwestiyon ang kanyang sarili kung ang mga pagkilos nitong ating pangunahing karakter na isinasagawa ay kanyang sinasadya upang hindi siya tuluyang makasabay. Maya-maya ay nakarinig siya ng isang katok mula sa kanyang pintuan habang isang boses mula sa labas nitong bahagi
ang kaagad na nagpahayag ng paumanhin sa kanyang gagawing pagpasok sa kasalukuyan. Kasabay ng biglaang pagkawasak ng pinto na talagang kanyang ikinabigla din. Dito ay ating masisilayan ang isang misteryosong lalaki na agaran din niyang kinestyon kung sino nga ba siya. Nagpakilala naman ito sa pangalang Garwain at kapwa nga nagpahayag ng pagkabigla buhat ng di niya umano inaasahan na etong bantog na si Unknown ay maninirahan lamang sa isang simple at maliit na silid. Naguluhan naman itong si Chun Yusong sa naturang payag buhat ng ito pala ay sanhi ng ating pangunahing karakter na siya ang itinurong Unknown nung siya ay natanong ni Hosenfeld na labis ng ikinagalit kasabay ng napakalakas na pagsabog na naganap sa loob ng kanyang tirahan. Habang wala namang kamalay-malay sa kasalukuyang nagaganap etong pasaway na binata. Samantalang eto namang si Alice sa kasalukuyan ay ating masisilayan na abala sa kanyang shopping spree at talagang walang haba sa paggasta ng tila ba hindi maubos-ubos na kayamanan. Ayon pa nga sa binata na ito na nga lamang daw ang kanyang naisip na pakonsuelo sa nasabing babaeng vampira, buhat sa pagtuturo nito kay Andrea kung papaano kumilos at mabuhay ang isang boss, maging ang pagsasagawa ng kanyang pang-araw-araw na gawain. Tinuturuan nga daw niya itong si Andrea na taglayin ang mga katangian na dapat ay makita sa isang tagapamahala sapagkat nakatitiyak nga daw siya na magiging kapaki-pakinabang ito pagdating ng araw mga master. Kapwa nga nasisiyan siya sa kasalukuyang level na kanyang tinataglay, lalo na pagdating sa kanyang adaptability stats matapos na magawang i-clear ang ikalimang palapag. Malamang nga rin daw na karamihan sa mga manlalaro ay nasa level 30 na rin ang kasalukuyang tinataglay. Subalit buhat nga raw sa kanyang unique skill na gap ay literal na walang sino man ang kasalukuyang nagtataglay ng mas mahusay na specs kumpara sa kanya. Gayon nga rin ay nakakuha nga rin daw siya ng isang item na lubang hindi niya inaasahan matapos ang kanilang tagumpay na makamit sa ikalimang palapag. At ito ay ang tinatawag na boundary breaking mirror na nagagawang magpahintulot sa sino mang manlalaro na tahakin ang alinmang palapag hanggang sa ikasampu at maaari siyang magsama ng isa pang individual gamit ang nasabing item. Saad pa nga nitong binata na kasalukuyan ay marami pa siyang mga bagay na dapat maihanda kasabay ng pagtawag nito dito ay Kim Hee-won na kaagad namang masaya siyang binati sa kabilang linya. Samantalang wala namang sinayang na anumang sandali etong si Jin-yook at direktang isinaad ang bagay na nais niyang ipagawa sa kanya. Kaagad nga niyang tinanong etong si Kim Hee-won kung sa kasalukuyan ay mayroon silang problemang kinakaharap sa kanilang guild. Na kaagad ngang sinagot nito na may isang bagay nga raw silang problema at ito ay partikular na may kaugnayan sa kanyang kasikatan. Lalo na sa kasalukuyan nga raw ay wala maski isang TV station ang hindi nababanggit ang kanyang pangalan. Gayon din ay mas dumarami pa nga raw ang bilang ng mga manlalaro na nais maging kasapi ng kanilang guild nang dahil sa kanya. At kung magpapatuloy nga raw ito ay posibleng magsara na sila ng tuluyan dahil sa dami ng trabahong dumarating sa kanila na bagyang ang ikinabiglang mapag-alaman nitong si Jin-yook. Maya-maya ay ipinahayag din ng binata ang tungkol sa listahan ng kanyang nais na reserba para sa kanya. Gayon din ay hiniling nga niya na mag-set ito ng date upang magawa niyang makipagkita sa tinatawag na Dad's Guild. Pagkaraan nga ng kanilang pag-uusap ay ating makikita ang isang cafe kung saan naroroon etong binata na kasalukuyang kinakausap at tinatanong etong kaharap niyang lalaki na wala ngang iba kundi si Kim Gi-tae ng Fighting Dad's Guild. Binati nga rin siya nitong si Jin-yook buhat sa matagal na noong huling beses silang nagtagpo ng landas matapos ang kanyang pagpapa-evaluate ng ranggong tinataglay. Masayang-masaya nga siya buhat sa klase ng kasalukuyang otoridad na mayroon siyang pinangahawakan. At maging eto nga raw si Kim Gi-tae na labis na mainitin ang ulo ay tila isa lamang maamong tupa at napakatahimik lamang sa kanyang harapan. Doon nga rin ay humingi itong si Jin-yook ng paumanhin tungkol sa kanilang napagkasunduan na Mandrake. Buhat ng siya ay naging abala nga raw pagdating sa pag-clear ng tore kaya't kahit nga labis itong naiinis sa ginawa nitong ating pangunahing karakter sa kanila ay makikitang sa pilitan pa rin itong ngumingiti at isinasaad na nauunawaan niyang aksyon nitong binata at dagdag pa nga nitong si Jin-yook na sa ngayon nga raw ay kanyang naiisip na baguhin ang ilan sa mga nilalaman ng kanilang napagkasunduang kontrata. Buhat sa bagya siyang nakakadama ng hiya sa kanyang aksyong naisagawa. Ayon pa nga sa kanya, na batay nga raw sa kanyang nakalap na impormasyon ay kanyang napag-alaman na kasalukuyan ay nagmamay-ari ang kanilang guild ng 10 A-rank dungeon sa loob ng ikatlong palapag
Naagaran din itong sinagot ng oo, samantalang pasimpleng isinaad naman nitong binata ang kanyang pagnanais na ibigay nila sa kanya ang isa sa mga ito na lubos namang hindi nagustang marinig nitong si Kim Gitay. Buwat sa nooy nais lamang niya na 10 dungeon sa unang palapag ang ipagkaloob. Subalit ngayon nga ay eto ng 10 nasa ikatlong palapag. Talagang napupuno na nga itong kanyang kaharap na lalaki, buwat sa magpasanggang ngayon nga raw ay hindi pa niya na ibibigay ang recipe para sa antidote tulad ng kanyang ipinangako. Pagkatapos ay panibagong bagay na naman ang nais nito mula sa kanya. Na sinagot din itong si Jinyok ng oo na tila ba isang bata na nagnanais makuha ang klase ng laruan na nais niyang mapasakamay. At matapos ang nasabing eksena ay doon din po pansamantalang nagtatapos ang chapter 59 to 66 sa manhwa series ng Solo Max Newbie. Maraming salamat po mga master sa inyong patuloy at walang sawang pagsuporta at paghihintay. Hanggang sa muli!